Sayang walang patugtog. Pero, oh my god, ang relaxing. Gets ko na yung mga nagpe-paint, tsaka yung mga nag-i-engage in art activities. Ang ano niya, kahit hindi ka magaling, hindi ka makalat ka, ang soothing niya sa brain. Sobrang relaxing. Ang saya kasi, wait lang, siguro chichika. So, ang saya talaga pag may long weekend kasi sobrang laking bagay na extra day na meron ka. So, syempre, yung Friday, madami akong natapos nun kasi nag-work ako ng Friday. Holiday yun. So, since walang meetings, pagka kasi regular day, hindi ka nakakapag-dev, naubos yung oras mo sa meetings. By the time natapos na yung meetings, ano ka na, parang drained ka na and wala ka na sa wisyo para makapag-isip. So, yung heavy work ko na backlogs, trinabaho ko ng Friday. And then, kahapon, nagpunta ko ng LB para din bagong environment at makapag-work ako sa other backlogs ko. So, hindi ako masyado nakapag-test ng UT file kahapon, but natapos ko yung dalawang deck na kailangan. So, yung onboarding deck for the UAT and then yung deck ng para sa meeting with AWS. And then, today, hindi muna ako lumabas kasi ilang days din akong gastos at labas ng labas and kailangan ko mag-rest to prepare for Monday. So, bala ko din mag-work mamaya pa pero kinondisyon ko muna yung sarili ko to enjoy myself or basta since past 2 days nag-work ako full days. So, I thought kailangan ko din ng time para sa sarili ko. And nakakatulong talaga kasi nag-laundry ako kanina umaga. So, ayun, isang malaking tinik din yun na nabunot yung mga kong laundry. Sinimantala ko yung araw and nakapaglaba ko. And hindi naman surprisingly, but yan, nakatulong din siya sa pag-relax kasi hindi ako umawak ng laptop, hindi ako masyado nag-phone din. And then, after noon, nagbasa ako. So, trinay ko munang umiwas sa Kindle ngayon kasi nga, as much as possible, iniiwasan ko yung digital devices kasi almost 24/7, maliban na ng pagtulog ako, yung mata ko ay nasa screen, so digital eme pa din yun. So, trinay ko magbasa ng book and then nakausad na rin ako. So, ang binabasa ko ngayon ay mali nga yung title ko na parang in-story ko kasi siya sa sa parang stan account. Ang lahat ng hayop sa ating mga yapak. So, nasabi ko ang hayop sa lahat ng ating mga yapak. So, ang lahat ng hayop dapat. Ayun, ang relaxing. So far, ang pinakagusto kong color na inano ko ay itong pink. Kasi ang lalaki ng area niya. And then, mas madaling i-paint. I don't know. Parang mas magkakalaman siya. Feel ko nagpe-paint lang ako ng flowers. Yung yellow, medyo careful ako kasi liit-liit na. Tapos ngayon, wala na akong pake, kaya tinatakpan ko na yung ibang color. Basta parang style, medyo nagiging freestyle na siya. So, next ko, ihuli kong yung black. Kasi, syempre, yun yung medyo nakakasira. Pag anuhan mo na ng black, bakit na yun? So, ayun, I'm happy na meron akong pinagkakaabalahan ngayon as a form of self-care. Sana maging mabait tong week na to kahit hindi siya long week. So, ito pala yung ating. Ayan. So, hindi siya long week. Kasi, hindi siya short week kasi full ka pa din. Pero at least sa 31 ay holiday. Ayun. Masaya lang din na may holiday. Thank you Lord for holidays. Dalawang holiday. Tapos September, wala nang holiday. May takbo pala ako ng September. Ang huli kong takbo ay May pa. Oh my God. Sobrang hirap na talaga ako niyan pagbalik. Ngayon, ang ipapaint na natin ay, wait lang. Blue. Blue naman. Meron pa ba akong na-miss na May mga to pala akong hindi napinturan pa. Pero, may pink pa pala akong hindi napinturan. Pero sige, balikan. Anong natin yan mamaya. And ngayon, 3 na tayo. Ayan. So, dapat pala pag chumichika ako, ganito na lang. Hindi yung mukha ko yung nakikita niya.
at least to, parang relaxing siya. Share ko lang, gusto ko ng mga ASMR, pero ayoko talaga ng mga ASMR na bumubulong. Yung parang ganito, parang ganun. Kasi ako yung, ewan ko, hindi siya relaxing sa akin kasi ako yung nahihingal. Pinapakinggan ko lang pero nakakahingal siya for me. So, hindi ko talaga gusto yung mga ganun. Lalo na pag bukbang. Te, gusto kitang panoorin kumain. Bakit ka naggaganyan? Sinabi ko bang bumulong ka? Ayun, hindi maganda yung ano sa akin. Parang hindi maganda yung effect. Kasi kahit anong gawin ko, parang unconsciously, hinihingal talaga ako. Parang hindi ko inisip na nakakahinga siya. Yun talaga yung nararamdaman ko. As in, nawawalan ako ng hininga pag nakakarinig ako ng mga bumubulong sa ASMR. Ayun, so, ano pa pang mga ganaps ko? So, I have a lot of, OMG, parang I have a lot of things to look forward to this September, no? So, sobrang stressful sa work and then baka may bago na namang project. But at the same time, meron akong mga ganaps outside work. So, first siguro end of August, yung book club meet up namin. So, meron kasi akong sinalihang book club sa Discord. And so, kahit sobrang dalang namin, hindi kami active and nag-ano lang kami pag may ganap. Parang nagmi-meet pag F2F meet. Effective siya kasi for ano talaga siya, for introverts. Kasi mabilis, oh my god, naghahalo na siya. Mabilis din akong ma-overwhelm sa mga clubs na, alam mo yun, yung mga tao ang iingay sa group chat. So, parang hindi ka na makaka-catch up. So, ano nangyayari? Naging inactive ka na din. So, yung sinilihan kong book club, actually 8 na lang kami active ngayon eh. But strictly, ang rule nung admin ay hanggang 10 members lang talaga siya. Kasi to keep the circle close and mas mataas yung chance na magi active yung book club. So, though hindi kami talaga active na nag-chat palagi, at least nakakapag-set kami ng ganaps. And yun yung ganap namin sa Saturday. Ako yung nag-asikaso nun. Kasama ko si Jen, pero medyo busy siya. So, almost all preps, ako yung gumawa. Yung pakikipag-coordinate, pagsingil, pag ano ng menu. So, siya na yung nakatoka sa pag-host. Kasi, ayun, yun yung hindi ko kayang gawin. Pag-drive ng discussion. Yun pala, ang book club read namin ay The Vegetarian by Han Kang. So, ano bang kwento nun? So, ang kwento nun, hindi ko nga maintindihan na nangyayari eh. So, ang kwento nun, may isang babae kasi na ano siya, parang nanaginip siya one time. Tapos na pagkagising niya, ewan ko, ang napanaginipan niya ata ay tungkol sa meat, ganun. Tapos, basta medyo gore yung ano niya. Basta makalat yung ano niya, panaginip niya. Napanaginipan niya yung meat. Tapos, gumising na lang siya one morning na ayaw niya nang kumain ng meat. So, pinagtatapon niya lahat ng ano. Hanggang umabot sa point na nag-scan. Basta lahat ng meat sa bahay, tinanggal niya. So, yung asawa niya na wala namang kwenta din. Walang paki sa kanya. Parang, hindi na rin nakakakain ng meat sa loob ng bahay. Kasi nga, ayaw niya magluto, ayaw niya maghawak. Tapos yun, hanggang nagsumbong sa magulang niya. Tapos yung tatay niya, pinilit siyang parang, parang pinilit yung meat sa bibig niya po, kainin niya, parang ganon. Hindi siya naintindihan. So, hanggang doon, parang doon nag-start siya binantaan niya. Kumuha siya ng kutsilyo niyan eh. Tapos naglaslas siya. Yun. Tapos dinala siya sa parang psychiatric ward. And then, ayun, yung brother-in-law niya, na asawa ng ate niya ay secretly pinagpapantasyahan siya. So, ano ba yung pinagagawa niya nun? Ginawa niyang, ayun, painter pala yun. Medyo related dito. Kasi nagpe-paint yun. Ay, hindi pala, artist siya. Pero nagpe-paint din siya ng photographer siya, something ganun. Tapos, meron siyang fantasies na gawing model yung bida sa shoot niya na, ayun, na painted ng paint ng flowers yung model, yung sister-in-law niya, yung bida na ayaw kumain ng gulay. Tapos, ayun, pipicturean niya, parang gano'n. Tapos, parang, habang nagpipaint siya ng
man and woman having sex with, syempre, naked sila, but yung bodies nila ay full of flowers, ganun. Hindi niya ma-imagine kung sino yung man na yun, pero ini-imagine niya yung woman na yung sister-in-law niya nga, na ayaw kumain ng meat. Tapos, ayun, parang, ewan ko, naglakas daw siya na kausapin. Ayun, pumayag naman si sister-in-law. But then, hindi niya maggawang basta kumuha siya ng another model pa na male. Tapos parang, funny yung scene na yun eh. Parang, ayun, parang inano niya na maging model ka na ganito, pipaintan kita ng flower sa katawan mo. Hanggang sa, nagwala na, parang nag-back out na during shoot yung yung male na colleague niya na ginawa niyang model. Kasi bata-bata yun eh. Tapos, siya ata and yung sister-in-law niya ay, siya ay early 40s. Tapos yung sister-in-law niya ay late 30s, ganun. Tapos, ayun, parang nag-walk out kasi nga, ano to, porno na ba to? Parang ganun yung reaction niya. Tapos si girl naman, ayun, naiwan lang siya doon. Ano ba nangyari nun? Parang wala, nonchalant si parang may sapak nga siya eh. Nonchalant siya na, yun, nag-walk out lang siya. Tapos, in-attempt niyang to have sex with his sister-in-law. And nag-back out. Ay, ayaw ng babae. Tapos nagalit siya, parang sabi niya, bakit doon sa colleague ko parang you're willing to do it? Kasi parang during shoot, parang yun nga, ini-instruct niya na nga na mag sila, parang to position themselves na parang they were having sex. And ayun na, parang ano na doon na na-trigger yung colleague niya na ayoko nang ganito, sabi mo shoot lang, parang gano'n. Tapos parang sabi niya dun sa babae, dun sa sister na niya, bakit dun sa, gusto mo ba ng mas bata, parang gano'n, bakit sa kanya, you were willing to do it, but sa akin hindi. Tapos ayun, sabi nung babae, na-attract daw siya dun sa flowers. Basta parang, wala talaga siyang pake, gusto niya lang yung flowers dun sa katawan nung boy, kasi nga pininturahan din siya nung photographer. Tapos sabi niya, so if I would paint flowers on my body, would you do it? Parang gano'n. So ginawa niya ngayon, ay hindi, nagpunta siya sa babaeng niya, parang another colleague niya na din, parang medyo nag-retire na sa pagpe-paint. Tapos nagpa-paint siya, yun. Nagpa-paint siya ng flowers, and yan. Tapos binalikan niya yung bida, si Yonghae, na ayun na nga, and then yun, ginawa nila yun, nag-record siya, binuksan niya yung camera, tapos they had intercourse. And then, ano ba nangyari nun? Parang kinaumagahan, nakita niya na lang na yung asawa niya, yung ate ni Yonghae, nandun sa studio nila, kasi medyo din to eh. Basta yung mga lalaki dun sa video tayo, mga walang kwenta. So, ayun, yung lagi siyang nagmamadaling umalis, hindi niya sinusundo yung anak niya kasi gusto niya pumunta sa studio, yun pala may ginagawa siya. Tapos yung ate naman, parang nagalit siya nga na, bakit mo ginawa ito? Tapos alam mong, sick yung kapatid ko, parang pinagsamantalahan. Buti nga hindi siya nagalit doon kay Yonghae kasi parang understood niya na siya, mentally ill, ganun. And pinagsamantalahan lang siya ng asawa. Tapos yun, nag-attempt na, eto si photographer / painter ay nag-attempt na tumalon sa balcony ata. Kasi nga, ayun nga, nakakahiya, ganun. Ayun, hindi siya natuloy. Parang nakulong ata siya eh. Tapos, hanggat nakapag-bail siya. Alam ko nakulong siya, nakapag-bail. Tapos hindi na siya, nag-disappear na siya completely. Tapos yung part na kung nasaan na ako, nasa medyo hindi point of view. Basta focus na sa point of view nung ate ni Yonghae. Ayan, ang ganda. Oh my God. Ito pala yung itsura niya. So, naka-focus sa POV ni Yonghae na parang after 3 years, yung time noon ay 3 years na after nung yung first time na nag-attempt to slit her wrists si Yonghae. So, yun yung first time na, 3 years na lumipas noon. Tapos, wala nang balita doon sa asawa nung ate and then nung mismong
si Yonghe. Tapos, ayun, ano bang, medyo confusing sa akin yung part na yun eh. Kasi, binibisita niya yung kapatid niya. Tapos, yung last scene na na-encounter ko ay, nag-handstand si Yonghe. Tapos, ang sabi niya sa atin niya ay, kaya niya ginagawa yun kasi na-realize niya, ayun nga kasi ayaw niya nang kumain, hindi na daw siya mapakain ng mga nurses. Sabi niya sa atin niya, na-realize niya daw yung trees ay parang nakakakuha sila ng nourishment from the ground. So, ginagawa niya yun, parang ginagaya niya yung mga, ginagaya niya yung trees. Yun nga, kasi diba yung mga ugat ng trees ay nasa ilalim. So, nag-handstand siya pabaliktad. Para siyang tanga. And then, sabi niya, ayaw niya nang kumain kasi hindi niya kailangan ng water. Hindi niya kailangan ng food. Hindi niya kailangan ng kahit ano. Ang kailangan niya ay water. Tapos, yun yung last exam nang nabasa ko kagabi. Nabasa ko yun kasi habang commute kagabi. Galing akong EDB, diba? So, 8 p.m. Mga around 1 hour din yung biyahe ko. Pero traffic pa din. So, medyo mas matagal. Ayun. So, ano pa ba? Ang binabasa ko naman din ngayon, kanina, parang gusto ko lang ng break. Kasi medyo confusing na rin yung part ng medyo hindi pala to kita. Okay. Medyo confusing na rin yung part ng vegetarian. And then, ayoko ng digital device ngayon. So, ang binabasa ko ay yung ang lahat ng hayop sa ating mga yapak. So, ang kwento nun ay sa isang bar, parang may babae na basta nagwala siya sa may stage yon. Tapos, kinaumagahan, madaling araw, nakita siya na na patay na, parang ni-rape din, ganon. Tapos, ang napagbintangan ay si Ellie. Ellie Boy ang nickname niya. Si Ellie Boy ay isang delivery rider. Parang nag-work siya sa isang restaurant. Kitchen boy siya. Tapos, nautos siya mag-deliver dun nga sa bar, sa Apex Bar. Ang umorder ay si Janina and then yung mga friends niya na sina Mark, ganon. Si Mark ay anak ata ng mayor or basta anak ng politiko. Hindi ko alam kung mayor talaga or medyo may posisyon yung tatay ni Mark Tapos, ayun, si Ellie, bigla, di ba, nag-deliver siya. Tapos, at tagal-tagal niya na, hindi pa makapagsara yung mga kasama niya kasi nga, wala pa siya. Bumalik siya wala na siyang bike. Tapos, parang duguan yung mukha niya, parang ganun, bugbog, ganun. Tapos, hindi siya makapagkwento kasi wala daw siyang maalala. Basta daw, nagising na lang siya na nasa daan na wala yung bike niya. And then, ayun, madumi yung damit niya, ganun. Tapos, kinabukasan, nagkaroon ng warrant of arrest si Ellie na pinagbintangan siya na siya nga yung pumatay kay Janina kahit hindi. Kasi, parang may isang photojournalist doon na may nakuha ang litrato. And then, hindi ko alam kung ano yung exact scene na nandun si Ellie Basta siya, yun yung ginamit na ebidensya. Inconsistent nga yung pag process nila ng kaso. Basta may mga talaga naman madumi ang police. So, ayun, ginamit yung picture na yun para